Tahimik na ang buhay ko. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong guluhin. Tapos na tayo. Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag? Bakit mo ako kinalimutan ka agad? Niloko mo ako, Bert. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero anong ginawa mo? Nagbuntis pa ako sa anak ko. Nasaan ka? Balita ko, may pamilya ka na. Tinalikuran mo ang iyong pananagutan sa akin. Hindi totoo yan. Wala akong pamilya. Ang totoo, ay tinago ko sa'yo ang tunay na nangyari sa akin. Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago, ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin, ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal, at muling umasa. Alam mo, Bert, masayang-masaya ako pag ganito na nagkikita tayo. Para bang nawawalang lahat ng problema ko. Gawin din ako. Dahil ikaw ang inspirasyon ko. Akala ko mabimigaw ako sa'yo. Dahil may kaya yung ibang naniligaw sa'yo. At sigurado ako na yun ang gusto mo o gusto ng mga magulang mo. Hindi, dahil wala naman akong pagtingin dun sa mga yun eh. Pinagyayabang sa akin ang kanilang mamanahin. At yun ang inaasahan nila. Puro tamad naman yun. Yun ang ba? Buti na lang. Ako palang pinili mo. Kung ibang sinagot mo, sigurado hindi na ako magmamakal ng iba. Kundi magpapakamatandang binata na ako. Ako rin siyempre. Pag pinagpalit mo ako sa iba, hindi na rin ako iibig pang muli. Dahil ikaw lang ang lalaking nagmamay-ari ng aking puso. Oh, talaga? Swerte ko nga pala sa'yo, no? Dahil ako ang mapalad sa mga nanligaw sa'yo. Kaya, ito naman ang papangako ko sa'yo. Hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Mahal na mahal din kita. Sana tayong dalawa ang magkatuloy, para maging masaya at kontento na sa aking buhay. Umalis na ba si Bert Marites? Akala ko ba dito siya kakain ng tanghalian? Kwan po, inay. Babalik po siya dun sa kanyang amo. Siyempre, siya ang bodyguard. Kaya kailangan na nasa tabi niya palagi. Kaya pala madalang na siyang magpunta rito. Mahirap ang kanyang trabaho. Buhay niya ang nakataya. Siya ang tagapagtanggol ng amo kung may magtangka sa buhay nito. Yun din ang inaalala ko, inay. Alam naman natin na isang politiko ang kanyang amo. Baka kung harangin sila ng masasamang tao, mapapalaban siya. Huwag naman sanang ipanihintulot ng Diyos na mapahamak si Bert. Inay? Alam niyo, inay, lagi akong nananalangin na sana iligtas ng Diyos si Bert, ang lalaking mahal ko. Dahil hindi ko matatanggap, inay, kung may masamang mangyari sa kanya. Huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. Basta magtiwala ka lang sa kanya at hilingin ang kaligtasan ng iyong nobyo para walang masamang mangyari sa kanya. Alam mo, Marites, mahirap itong kalagayan natin, Gusto ko sana lagi tayong magkikita. Pero hindi ko rin magawa Kunting tiis na lang. Pag nakaipon ka, pwede na tayong magpakasal. O di, umalis ka na dun sa amo mo. Oo nga na. Mas lalo na ngayon na isa na siyang gobernador. Sigurado na magiging madalang na lang yung pagkikita nating dalawa. Walang problema sa akin, Bert. Ang importante, tapat ka sa akin at hindi mo ako ipagpapalit sa ibang babae. Nako,
Hindi mangyayari yun, mahal. Dahil mahal na mahal kita. At laging ikaw ang nasa isip ko. Alam mo kung pwede lang, kung papayag ka, sasama na lang kita doon sa ama ko eh. Ha? Ay, anong ibig mong sabihin? Iiwanan ko ang inay ko? Ganun ba? At magsasama na tayo? Oo. Gusto na kitang makasama. Kaya kung sakaling papayag ka na sumama sa akin, sama ka na. Paaaralan mo kung saan ako nagtratrabaho. Hindi pwede. Dahil baka ibang isipin ni inay kung sasama ako sa'yo. Di huwag mong sabihin na sasama ka sa akin. Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Ha? Wait! Paano kaya to? Ano ang idadahilan ko kay inay para payagan ako na sumama kay Bert? Sa bagay, may respeto naman sa akin si Bert eh. Sana hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon. Oh, Marites, ano bang iniisip mo dyan? May problema ka ba? Wala naman po inay. Pero may sasabihin sana ako sa inyo. Sana payagan ninyo ako. Bakit? Saan ka ba pupunta? At sino ang iyong kasama? Kwan po inay kasi. Doon sa bukirin ni Nati na nakaibigan ko, mamimitas kami ng magulay at prutas. Inay, pwede ba akong sumama? Pero matutulog daw kami doon ng isang gabi. Sige Marites, papayagan kita. Pero huwag ka sanang gagala doon ng gabi ha. Dahil alam mo namang maraming masasamang tao na walang konsensya. Wag po kayo mag-alala inay. Mag-iingat ako sa pupuntahan ko. Kwan po inay, magpapasama na lang kayo sa pinsan ko para may kasama kayong matulog dito sa bahay Mabuti ang sinabi mo. Para pagsabihan ko yung pinsan mo, para alam niya na masamahan niya ako dito. Ang ganda ng simoy ng hangin dito at malawak ang bakuran. Maraming mga halaman. Bert, kaninong bahay ito? Sa tiyahin ko. Pero nasa ibang bansa sila. Wala nang nakatira dito kaya kapag day off ko, dito ako nagpapahinga. Ganun ba? Alam mo Bert, nagsinungaling ako kay inay at ang sabi ko sa kanya, ang matalik kong kaibigan ang kasama ko ngayon. Huwag mo nang isipin yan. Ngayon alam ko na talagang mahal mo ako dahil pinatunayan mo. Sumama ka sa akin. Sana huwag mo akong lukuhin dahil hindi ko kaya na iwanan mo ako. Mahal na mahal kita, alam mo yan. Mahal din kita, Marites. Ikaw din ang buhay ko. Mahal na mahal din kita. At hindi ko rin kaya na mawala ka sa akin. At ganun din ako. Sana mahalin mo ako ng tapat. Sasama ba ako sa'yo kung gagawin ko yan? Siyempre, may tiwala ako. Sana hindi mo rin sisirain ang lahat ng pangako mo sa akin. Kung hindi, magpapakamatay na lang ako. Marites. Paano na ako ngayon, Bert? Naibigay ko na sa'yo ang aking sarili dahil mahal kita. Huwag ka magalala. Hindi naman kita pababayaan eh. Pananagutan kong nangyari sa ating dalawa. Tama na. Huwag ka nang umiyak, ha? Natatakot lang kasi ako eh. Baka magbunga ang nangyari sa atin. Baka magalit ang inay ko sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Magpakasal na tayo. Sabihin mo lang kung buntis ka na. Papakasal na tayo. Talaga? Hindi mo ako iiwanan? Ngayon nakuha mo na ang pagkababae ko, hindi mo ako iiwan? Ano ka ba naman? Para ka walang tiwala sa akin, alam mo naman na mahal kita. Kaya, alisin mo yung pangamba mo. Magtiwala ka. Asahan ko yan, Bert. Hindi mo ako lulukuhin para walang masabi ang inay ko na nagsinungaling ako sa kanya para lang pagbigyan ko ang hiling mo sa akin. Oo. Sumusumpa ako sa'yo. Saksi ko ang Diyos kung gaano kita kamahal. Kaya wag mong isipin na lulukuhin kita. Ay, naku anak, kumusta yung pinuntahan ninyo? Masaya ba kayo? Opo, inay.
Ang lawak pala ng lupain ng tiyahin ng kaibigan ko at ang dami-dami nilang halaman. Kaya pala, ang dami mong dalang prutas at gulay. Kaya ang iba ay ibibigay ko doon sa pinsan mo para may pakinabang din siya sa pagsama sa akin dito. Ay, ang akala ko, inay, hindi niya kayo sinamahan. Kaya nag-alala ako sa inyo eh. Alam niyo, inay, ang ganda sanang magbakasyon dun eh. Kaya lang, hindi naman kayo sasama. Sabi ng pinsan ko, babalik daw kami doon. Sige anak, pumunta kayo. Sa bagay, alam ko naman na hindi ako pababayaan ng iyong pinsan. Talaga po, inay? Papayag po kayo na pumunta ako ulit doon? Parang gusto kong bumalik dahil masarap ang matulog at sariwa ang gulay at prutas. Yun ang nagustuhan ko doon, inay. Oo naman, basta't mag-ingat ka para walang masamang mangyari sa'yo. Dahil ikaw lang ang inaasahan ko. Wala na rin ang itay mo. Maaga siyang namatay dahil sa bisyo niyang alak. Oo nga po, inay eh. Alam ko naman eh. Maliit pa ako nang mawala ang itay sa atin. Kaya hindi ko nadama ang pagmamahal ni itay sa akin. Kaya alam nyo, naiinggit tuloy ako sa mga may kumpleto ang mga magulang. Naiinggit ako sa kanila, inay. Salamat, Marites. Pumunta ka dito para magsama ulit tayo at ipadama natin sa isa't isang init ng ating pag-ibig. Oo, Bert. Alam mo, hindi kita kayang tanggihan eh. Kaya sana, isipin mo ang ginagawa kong sakripisyo sa ating pagmamahalan. Teka, hindi mo ba talaga sinabi sa inay mo na ako ang kasama mo? Paano kung tanungin yung kaibigan mo? Baka sabihin na hindi kayo magkasama. Mahuhuli ka rin. Walang problema. Dahil nasa Maynila at nagtatrabaho. Kaya nang baka tanungin ang nanay ng kaibigan ko, lagot ako. Malaman ni inay na nagsisinungaling ako sa kanya. Pagagalitan niya ako. May nararamdaman ka na ba dun sa katawan mo? Para alam mo ng pagandaan. Sa katunayan nga hindi dumating ang buwan ng dalaw ko. Kaya ang hinala ko buntis na ako, Bert. Ha? Totoo? Sinasabi ko na nga ba magkakaroon ako ng anak. Kailangan na dagdagan pa natin. Anong ibig mong sabihin? Paano ba yung dadagdagan na sinasabi mo dyan? Ano pa, di gawin na namin yung nagpapaligaya sa ating dalawa. Ha? Marites, mahal kita. Bert, mahal kita. Magpapakaligaya tayo sa ating dito. Ano ba naman to? Tinatamad na naman akong kumilos. Kung minsan ayaw kong kumain. Gusto kong kainin yung maasim. Marites, akala ko ba ang sabi mo gutom ka na? Bakit hindi ka pa kumakain? Buwan po kasi, inay. Parang wala akong ganang kumain At ayaw ko yung amoy ng tuyo. Ano? Ano bang nangyayari sa'yo? Alam ko naman na gustong-gusto mong ulamin niyang tuyo Kaya nga, inay, nagtataka ako. Nagugutom ako, pero ayaw ko naman ng kumain ng tuyo Paborito ko naman yan. Ano bang kinain mo? Baka naman di ka natunawan kagabi. Masakit bang tiyan mo? May kabag ka ba? Hindi po masakit ang tiyan ko, inay. Ewan ko ba? Ay nako, kailangan na agapan natin yan, Marites. Baka kung ano na yan. Ang mabuti pa ay magpa-check up ka na lang para malaman mo kung ano yung nararamdaman mo. Opo, inay. Yan din po ang iniisip ko Baka kung ano na to. Marites, nagsusuka ka? Anong ibig sabihin yan? May nangyari ba sa inyo ni Bert? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin ang totoo! Buntis ka! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Buntis pala ako, sabi ng doktora. Kaya dapat na malaman ito ni Bert. Kumpirmado na buntis nga ako.
Ano ang resulta ng check-up mo, Marites? Ano raw ba ang dahilan? Bakit ganyan ang nararamdaman mo? Kuwan po, inay. Patawarin niyo po ako. Buntis ako, inay. Ano? Kung ganon, kailangan na kausapin ko si Bert. Hindi pwede, hindi ka niya pakasalan. Inay, huwag sana kayong magalit sa akin, dahil sa nagawa ko. Hinayaan ko na may mangyari sa aming dalawa ni Bert. Ano pang magagawa ko? Nandyan na yan. Ang dapat ay ipaalam mo na kay Bert na kailangan kanyang pakasalan para di lalabas na bastardo o bastarda ang anak ninyo. Opo, inay. Pupunta ako dun sa bahay ng amo niya para malaman niya na nagbunga ang nangyari sa aming dalawa. Sana nga. Sana nga hindi kanya pababayaan sa nangyari sa inyo. Para may magisnang ama ang nasa sinapupunan mo. At sa lalong madaling panahon, ay pakasalan ka niya para hindi mabilad sa kahihiyan ng pamilya natin. Ang bilis naman ng paglipas ng buwan. Ngayon ay nasa elementary na ang anak namin ni Bert. Pero hanggang ngayon, hindi pa siya nagpapakita sa akin. Mami, bakit kayo malungkot? Ha? Hindi naman anak Siguro, napagod lang ang mami dahil naglaba ko ng ating maruming damit. Ganun ba, Mami? Kala ko, hindi ka masaya kasi may iniisip kayo na problema. Wala ito anak. Huwag mo na akong pansinin. Sige na. Makipaglaro ka na sa mga bata dyan. Opo, Mami. Kaya lang, may gusto po akong itanong sa inyo. Pero, wag po kayong magagalit sa akin, ha? Ha? Bakit anak? Ano bang gusto mong malaman? Sige, sabihin mo sa akin, di ako magagalit. Kung ano po kasi, Mami, yung mga kalaro ko ay may daddy kasama nila. Pero ako, di ko pa nakikita ang daddy ko. Asan po siya, Mami? Kwan anak, pwede ba? Huwag mo nang hanapin ang daddy mo. Dahil namatay na siya. Ano po? Patay na ang daddy ko? Marites, anak. Ano bang iniisip mo dyan? May problema ka ba, anak? Matino namang batang anak mo, Kausap ko siya kanina. Kwan po kasi inay. Nagtanong sa akin si Joyce tungkol sa kanyang ama. Ha? Yan na nga bang sinasabi ko siyempre, nakikita ang ibang bata na kasama ang ina at ama. Pero mula nang malit siya hindi pa niya nakikita ang kanyang ama. Totoo yan, inay. Sa pagkabigla ko, nasabi ko, napatay na ang kanyang ama. Ano? Anak naman, hindi mo pa alam kung ano ang nangyari kay Bert. Kung bakit din siya nagpakita sa'yo. Siguro may dahilan. Inay, maraming taon na ang nagdaan. Nasa elementary pa lang ang aming anak. Bakit hindi siya nagpakita sa akin? Kayang alam ko, niloko ako ni Bert, inay. At huwag siyang magpapakita sa akin. Dahil hindi ko siya ipapakilala sa aking anak. Sana naman anak pakinggan mo ang paliwanag niya. Sana ay magkaayos kayo. Kung sakaling magpakita sa'yo, dahil sabik sa pagmamahal ng amang iyong anak, ay di tanggapin mo siya. Ewan ko, inay. Dahil hanggang ngayon, masakit pa sa aking loob ang kanyang ginawa. Hindi niya ako pinanagutan. Kahit sinabi sa kanya, nabuntis na ako. Kaya hindi pwede na malaman ni Joyce na buhay pa ang kanyang ama, inay. Hindi. Lola, malapit na pong graduation namin. Ana, dadalaw kayo ng Mami, ha? Oo naman na po. Masaya ako dahil magtatapos ka na sa high school at mag-aaral ka na sa kolehiyo. Opo, Lola. Talagang mag-aaral akong mabuti. Para nun, may paginabang ang Mami sa mga sakripisyo niya sa akin para magkapag-aral po ako. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, Apo. Gusto kong patunayan mo sa mami mo na magtatapos ka muna bago ka makipagrelasyon. Opo, Lola. Pangako ko po sa inyo. Talagang gusto ko pong makatapos ng pag-aaral ko para matulungan ko kayo ng Mami.
kung magkaroon po ako ng trabaho. Pasalamat naman, Apo. Kung iniisip mo rin ang kalagayan namin ng mami mo. Akala ko, uunahin mo ang sarili mong kaligayahan. Naku, hindi po, Lola. Mahal na mahal ko kayo ni Mami dahil ipinadama niyo sa akin ang iyong pagmamahal at di kayo nagkulang sa mga pangangailangan ko. Siyempre, Apo. Ayaw namin ng mami mo na magkaroon ka ng problema habang nag-aaral ka. Kaya sa pag-aaral mo sa kolehiyo, mas lalong pagbutihin mo ang iyong pag-aaral, ha? Para makakuha ka ng medalya at mataas na karangalan kung magtatapos ka na sa kolehiyo. Congratulations, anak! Ngayon, tapos ka na ng high school. Masaya-masaya ako, anak. Salamat po, Mami. Oh, bakit malungkot ka? Hindi ka ba masaya na nag-graduate ka na? Masaya rin, Mami. Kaya lang, naiinggit po ako sa ibang kaklase ko. Tingnan ninyo, kompleto sila. May daddy. Pero Tama na, ako, Iha. Huwag ka nang malungkot. Hindi ka nag-iisa sa ganyang kalagayan. Ang mabuti pa, imbitahin mo na lang mo yung mga kaibigan mo. Pupunta tayo doon sa restaurant na kakainan natin. Hindi ka? opo, Mami. Hindi dapat nagayahin ni Joyce ang naging kapalaran ko. Kaya babantayan ko ang lahat ng kilos niya. Oh, Marites, asan na yung apo ko? Inimbita ba siya ng kaklase niya? Hindi po, inay. Kundi kinakausap ang mga kaklase na sasama doon sa restaurant. O inay, bakit ganyan naman ang itsura nyo? Parang nag-aalala kayo. Anak, hindi mo ba nakikilala ang lalaking malapit sa stage? Ha? Si Bert yun, inay. Ang hayop na ama ni Joyce. Inay, kailangan makaalis na tayo kaagad dito. Susundan ko si Joyce para makapunta na tayo dun sa restaurant. Hindi ko gusto makausap ang hayop ng lalaking yun, ang anak ko. Hindi, inay. Tara na! Hindi ko akalain na magpapakita pa ang Bert na yun. Di ko nakalimutan ang ginawa niyang panloloko sa akin at nagtiis ako ng sakit ng kalooban. Sana wag na siyang magpapakita sa anak ko. Baka mahikayat niya si Joyce at lagi niya akong iiwan. Hindi ko gusto na mangyari yon. Matagal akong nagsakripisyo. Kaya ayaw kong may kahati ako sa pagmamahal ng aking anak sa akin. Oh, anak. Nandito ka pa pala sa sala. Bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ba maaga kayong pupunta sa bayan ng anak mo para makapag-enroll siya sa kolehiyo? Opo, inay. Pero hindi ako dalawin ng antok eh. Yung visit na lalaking nanloko sa akin ang sumisiksik sa isipan ko. Alam niyo, inay, naaawa ako sa anak ko. Dahil naiinggit sa mga klase niya na masayang masaya dahil dumalo ang mga magulang nila sa graduation nila. Anak, huwag mo nang isipin yan. Kalimutan mo na ang mapait na karanasan mo. Siguro, yan ang nakatandang kapalaran mo. Ang importante ay mahal ka at nirirespeto ng anak mo. Pero inay, nag-aalala pa rin ako. Baka magpakilala si Bert sa anak ko at magkaunawaan silang mag-ama. Ayokong mawala sa akin ang anak ko, inay. Dahil siya lang ang nagbibigay ligaya sa aking buhay. Ayaw ko na maagaw ang pansin ni Joyce ng ama niya, inay. Dahil sinabi ko sa kanya na matagal nang patay ang kanyang ama. Ganoon din ang iniisip ko, anak. Paano kung malaman niya na buhay pa ang kanyang ama? Hindi ka kaya sisisihin ng anak mo? Ha? Inay? Kaya hanggat maaga pa, mag-isip ka ng paraan na kung magkita ang mag-ama, ay walang malaking problema na mangyayari sa inyo. Marites, nandito naman ako para malaman ko kung may pag-asa ako sa pagtatapat ko ng aking damdamin sa iyo. Danny, ayoko nang makipagrelasyon pa. Dahil nadala na ako. Niloko ako ng isang lalaki noon. Kaya ayoko nang maulit pa yun. Hindi ko gagawin sa iyo yan. Tapat ang hangarin ko sa iyo. Ang mabuti pa,
humanap ka na lang ng ibang babagay sa'yo, Danny. May anak na ako. Kaya sana unawain mo ako. Hindi na ako iibig pa muli. Nasaktan ng labis ang puso ko. Kaya umalis ka na. Bago umuwi ang anak ko. Sige na, umalis ka na. Marites, hindi ako magsasawa na manliligaw sa'yo. At lagi mo sanang tatanda, mahal kita. Pareho lang na niloko tayo ng minahal natin. Tama na. Pwede ba? Umalis ka na, Danny. Pakiusap. Umalis ka na. Oh, Joyce anak. Kumain ka na. Masarap ang niluto ng lola mo na ulam. Ang paborito mo, adobo. Mami, may itatanong ako sa inyo. Sana ang totoo ang gusto kong malaman. Ha? Joyce naman. Tungkol saan ba yung tatanong mo sa akin, ha? Mami, totoo bang namatay na ang aking ama? Sabihin niyo sa akin ang totoo, Mami. Joyce, anak. Whoops! Teka lang. Bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Mami, may tatanong ako sa inyo. Sana yung totoo ang sabihin ninyo. Ha? Tungkol saan ba yung itatanong mo sa akin, anak, ha? Mami, totoo bang namatay na ang aking ama? Joyce? Oh, bakit kayo nagulat, Mami, sa itinatanong ko sa inyo? Juan, ang mabuti pa, kumain ka muna. Mamaya na tayo mag-usap sa bagay na yan, ha? Diyos ko, paano ko kaya sasagutin ang tanong ni Joyce sa akin? Paano? Mami, hindi na kayo nakaimik dyan. Apo, ako na lang ang sasagot sa tanong mo. Inay, Juan, Ako na ang bahala dahil hindi mo masagot ang apo ko. Joyce, apo, pasensya ka na sa mamin mo ha. Hindi niya kayang sagutin dahil hanggang ngayon ay masakit pa rin ang kalooban niya sa pagkawala ng ama mo. Ganun po ba, Lola? Sorry, Mami. Ipinaalala ko tuloy sa inyo ang tungkol sa aking ama na namatay na. Okay lang, anak. Sige kayo na lang muna ni Lola mo dito ang mag-usap. Doon muna ako sa kwarto ko. Oh, sige po, Mami. Oh, ayun na ang mami mo. Teka, bakit mo tinanong kung buhay pa ang iyong ama? Wala po, Lola. Kasi nanaginip ako kagabi at may lumapit sa akin na isang lalaki na kasing edad ni Mami at nagpakilala sa akin na siya raw ang ama ko. Joyce, anak, bago ka papasok sa klase mo, may sasabihin sana ako sa'yo. Ha? Ano yun, Mami? Ang gusto ko sana, pagtuunan mo ng pansin ang iyong pag-aaral. Dahil yan lang ang maipapamana ko sa'yo para maging maganda ang iyong kinabukasan. Opo, Mami. Susundin ko po ang bilin ninyo. Alam ko naman na iniisip ninyo ang aking kapakanan. Kaya wag po kayong mag-alala. Mag-aaral po akong mabuti. Yan ang dapat mong gawin. At isa pa ha, ayaw ko na makipagkaibigan ka sa mga lalaki. Dahil masisira lang ang iyong pag-aaral. Opo, Mami. Wala naman pong lumalapit sa akin kundi mga kaklase kong babae ang kasakasama ko. Alam mo naman, sa panahon na ito, maraming kabataan ang nasisira ang kinabukasan. Dahil may nag-aalok ng mga droga at iba pang bisyo. Baka pagsamantalahan ka lang, anak. Mag-iingat po ako sa mga nakakasalamuha ko, Mami. Ayokong mapahamak ang sarili ko. Dahil magiging kawawa lang ako nalaitin ng mga tao. Ay, mabuti naman at alam mo yan, anak. Kaya kita sinasabihan para hindi ka magaya sa mga ibang babae dyan na matigas ang ulo. Kaya kinikidnap at ginagawa nilang bayarang babae ng mga sindikato. Naiintindihan mo ba, ha? Opo, Mami. Gagawin ko ang lahat para maiwasan ang mga mapagsamantalang tao.
para matapos po ako sa aking pag-aaral. Ang tagal naman si Andy na pumuntang CR. Naku, baka may nakitang barkada at nakikichismis. Ang mabuti pa ay mag-aral muna ako ng aking leksyon para pag may examen kami ay mataas aking makukuhang score. Hi, miss. Pwede bang magtubo dito sa tabi mo? Ha? Juan. O sige lang. Salamat ha. Akala ko suplada ka. Sa tingin ko kasi parang mailap ka eh. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? May nagsabi ba sa'yo yan, ha? Sino? Wala naman. Basta, sa palagay ko lang. Pero mabait ka. Ako pala si RJ. Ikaw, ano bang pangalan mo? Kung pwede kong malaman. Ha? Oo naman. Ako si Joyce. Ang ganda naman ng pangalan mo. Bagay sa'yo. Sana huwag mo akong pahiyain ha. Imbitahan kita sa kantina. Tunan natin tuloy ang kwentuhan natin. Kwan RJ, nakakaya naman sa'yo. Huwag ka nang maya. Dahil mabuti tayong magkaibigan. Pwede? Halika doon muna tayo sa kantina. Ka mag-alala, ako ang taya. Sige na nga, para hindi ka magtampo sa akin. O sige, punta na tayo doon sa kantina. Kasi baka matrasado ko sa susunod na klase ko. Alam po ninyo, Lola, may nakilala akong bagong kaibigan. Ang sabi niya, gusto niyang dumalaw dito sa atin. Pero hindi ko pinagbigyan. Ha? Bakit, apo? May problema pa? Sinabi ko sa kanya na magpapaalam muna ako sa inyo ni Mami kung payagan niyo siya na pumunta dito. Di sabihin mo na dumalaw siya dito. Ang sinasabi mong bago mong kaibigan para makilala namin siya ng mami mo. Walang problema dyan. Kailangan din na sabihin ko kay Mami kung ano ang masasabi niya doon sa bago kong nakilala na kaibigan ko. Sige, bahala ka. Para alam mo kung papayag ang mami mo na dumalaw dito ang lalaking nakilala mo. Sinasabi mong mabuting tao. Sana naman ay hindi magagalit ang Mami. Dahil ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigan na lalaki. Hayaan mo. At ipapaliwanag ko sa mami mo na dapat naman ay may kaibigan ka na iba para may tutulong o kaya ay magtatanggol sa'yo. Inay, narinig ko ang sinabi ng apo ninyo na may kakilala siyang lalaki. Sana naman, Inay, huwag naman ninyong konsintihin ang lahat ng gusto ng apo nyo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Inay, kung kayo ay pumayag na dumalaw dito ang lalaking yon, sa akin, hindi yun pwede. Ano? Pwede bang puro babae lang ang kaibigan ng anak mo? Bakit ayaw mo na makipagkaibigan ang anak mo sa mga lalaki? Inay, alam ko na ang paraan ng mga gustong manligaw. Kaibigan muna. Tapos ang susunod, ligawan na. Hindi ako papayag na maagang makipagrelasyon si Joyce. Huwag mong masyadong higpitan ang anak mo, Marites. Alam naman niyang tama at mali. Kaya walang problema. Basta pagsabihan kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi po, Inay. Kailangan na hadlangan natin siya para hindi siya maagang mag-asawa. Ano? Nakikipagkilala lang? Ang iniisip mo mag-aasawa na kaagad ang anak mo? Ano pang susunod dyan sa kaibigan? Kundi pagliligawan, di ba? At pag nabola siya ng mga manloloko, anong susunod na mangyayari? Di mapapahamak lang si Joyce, nanay? Yun ang ayaw kong mangyari sa aking anak, Inay! Joyce, halika sandali. Gusto kitang makausap. Ha? Ano po yan, Mami? Narinig ko ang sinabi mo sa iyong lola. Kung pumayag siya para sa akin, hindi pwede. Ha? Mami? Bakit naman po? Kaibigan lang naman Kung ano pa yan ang sadya niya sa iyo, ng lalaking yon, hindi po pwede sa akin. Masisira lang ang iyong pag-aaral dahil iisturbuhin ka. Hindi naman siguro, Mami. Pero sana, pumayag na kayo na maging kaibigan ko siya. Ito ang tandaan mo ha, Joyce. Ayokong makipagkaibigan ka kahit sinong lalaki. Dahil ayokong magaya ka sa akin. Naiintindihan mo ba, ha? Oo po, Mami. Susundin ko po ang bili ninyo. Hindi bali.
doon na lang kami mag-uusap sa waiting shed ng school para hindi ako makita ni Mami. Imbis na hindi ko siya susuwayin, ay binabawalan niya ako. Kaya sorry, Mami. Sana, huwag ninyo akong diktahan sa gusto ko. Salamat at hindi mo tinanggihan ang pag-imbita ko sa iyo. Akala ko ay hindi ka darating. Juan kasi, Danny, may problema ako dun sa anak ko. Kaya gusto kong maglibang. Kung ano man yung problema mo, nandito ako na handang tumulong sa iyo. Mahal kita, Marites. Kaya handa ako na pakasalan ka. Para may kasama ka kung may problema ka. Alam mo, nagiging matigas ang ulo niya. Sinusuway niya ako. Hindi ko gusto na makipagrelasyon na siya. Marites, hindi mo dapat pagmawala. Mas lalo na magre-rebelde. Basta pangharalan mo siya. At sabihin na ang unahin niya ay ang pag-aaral niya. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko eh. Natatakot ako. Baka makipagnobyo nang hindi ko alam. Sana sabihin mo sa kanya, kung may gustong manligaw ay doon sa bahay ninyo. Kung hindi mo papayagan, sigurado sa labas sila magkikita. Ha? Ganon ang gagawin niya? Kahit ayaw ko, ipipilit pa rin ang gusto. Ano bang paraan para matigil ang pakikipagkaibigan niya sa mga lalaki? Ano, Danny? Tulungan mo ako. Mabuti naman at maaga kang umuwi, Marites. Gusto kitang makausap ng masinsinan. Bakit, Inay? Ano po bang gusto niyong sabihin sa akin? May problema ba dito sa bahay? Hindi yan ang pag-uusapan natin, kundi tungkol sa anak mo. Halata ko na hinigpitan mo siya. Anak, hindi naman pwede na pagbawalan mo na makipagkaibigan ng anak mo. Inay, lalaki yung nakikipagkaibigan sa anak ko. Anong malay natin kung may masama siyang tangka sa anak ko? Negatibo lagi ang iniisip mo eh. Kaya pati ang anak mo ay apektado. Masama ba, Inay? Kung gusto ko makaiwas si Joyce sa kapahamakan? Hindi nga. Pero huwag mong masyadong pagbawalan. Baka maging dahilan yan para makaisip siya ng masama. Tama Kaya- na, Inay. Alam ko ang ginagawa ko. Dinidisiplina ko lang si Joyce para hindi siya maloko ng lalaki na gaya ng ginawa ng kanyang ama sa akin. Hindi ko gustong maranasan ng aking anak yun. Ang pinagdaanan ko. Alam mo na matino ang isipan ni Joyce. Hindi yun basta-basta mabubulan ng isang lalaki. Hindi natin alam ang mangyayari, Inay. Kaya pwede ba? Pabayaan niyo lang ako sa pagiging istrikto ko kay Joyce? Ikaw ang bahala. Pero ito ang sasabihin ko sa iyo, Marites. Huwag mong pairalin ang baluktot mong dahilan at huwag mong ikumpara ang sarili mo kay Joyce. Inay! At anong ibig niyong sabihin, Inay? Ano? Bakit ganun si Mami? Wala naman siyang nakikita na masama kong ginagawa. Lahat naman ng sinasabi niya, sinusunod ko. Bakit ngayon? Parang dinidiktahan niya ako sa lahat ng aking gagawin. Wala na ba akong karapatan para magdesisyon sa aking sarili? Alam naman niya na talagang gusto kong magtapos ng aking pag-aaral. Bakit niya ako pagbabawalan na makikipagkaibigan sa lalaki? Kung may intention na masama ang lalaking yun, ay kaya ko siyang iwasan. Hindi pwede naman ganun palagi ang gagawin ni Mami sa akin. Kung masyado siyang maigpit sa akin, ewan ko, baka makaisip ako ng masama. Hindi ba, bibigyan ko pa ng pagkakataon si Mami. Sana'y magbago siya. Noon, masyado siyang mapagmahal sa akin. Pero itong mga nakakaraang mga araw, parang napapansin ko, baliwala na ako sa kanya. Kaya kung may sinasabi niya sa akin, parang galit siya. Ano bang kinakakatakot ni Mami? Hindi ko naman gagawin ang sinasabi niyang mapapahamak ako. Hindi ako ganun. Alam kong ingatan ang aking sarili.
Kung hindi siya titigil na pagsabihin ako ng hindi ko gusto, baka talagang makaisip ako na lalayas doon sa bahay namin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Bakit ganon si Mami? Lagi niya akong pinapangaralan. Wala naman akong masamang ginagawa. Lahat ng binibili niya sa akin, lahat ng pinapagawa sa akin ay ginagawa ko. Pero bakit ganon? Ayaw niya akong makipagkaibigan sa mga lalaki. Hindi naman pwede yun. Alangan naman na magsungit ako sa mga lalaking nakikipagkaibigan sa akin. Baka kung ano ang gawin sa akin. Alam ko ang kinatatakutan ni Mami. Ayaw niya akong mag-asawa ng maaga. At hindi ko naman yung gagawin. Dahil ang gusto ko, makatapos muna ng aking pag-aaral. Naku, kung di ko lang iniisip kung saan ako pupunta, o kaya kung may masamang mangyari sa akin, kung aalis ako ng bahay, talagang lalayas ako. Pero, anong gagawin ko? Hayaan ko lang si Mami na diktahan ako sa lahat ng mga gagawin ko? Paano na lang ako? Pag nawala siya, wala nang magsasabi sa akin kung anong gagawin ko. Hindi pwede ito. Nagawin lahat ni Mami ang kanyang gusto para sa aking pag-aaral o sa aking mga kinikilos. Kailangan na sabihin ko rin ang aking nararamdaman. Pero kailangan na tulungan ako ni Lola. Dahil baka pakinggan niya si Mami na hindi naman niya dapat na pag-istriktuhan niya ako. Lalo na sa pakikipagkaibigan ko sa mga lalaki. Ngayon lang ako nagkaroon ng kaibigan na lalaki. Pagkatapos, pagbabawalan pa niya ako? Ano kaya? Kung lalayas ako para magulo ang isipan ni Mami, tama kaya ang gagawin ko? Pero saan ako pupunta kung sakaling lalayas ako? Mamaya na. Kailangan na kausapin ko ang kaibigan ko. Baka may papayo siya sa akin. Oo nga. Dapat lang na may makatulong sa akin para alam ko kung saan ako pupunta. Huwag ka sanang ganyan, anak. Masyado kang istrikto at apektado na ang anak mo. Hindi masama ang ginagawa ko, Inay. Gusto ko lang makaiwas si Joy sa kapahamakan. Baka makaisip siya ng masama. Tama na, Inay, ha? Alam ko ang ginagawa ko. Ang hirap kasi sa inyo, laging yung kinakampihan ang apo nyo. Alam naman ninyo kung paano ako niloko ng kanyang ama. Hindi ko ipapahintulot na mangyari sa kanya ang pinagdaanan ko. Huwag mo sanang ikumpara ang isipan mo sa iyong anak. Inay, anong ibig niyong sabihin? Matalino ang anak mo. Hindi yun maniniwala sa pambubula ng mga lalaki. Hindi gaya mo, na binigay mo na kaagad ang sarili mo sa minamahal mong lalaki. Kaya ganyan ang naging kapalaran mo. Inay, sandali lang! Mag-usap muna tayo! Hindi totoo ang sinabi ninyo! Kakainis. Nakikialam na naman ang inay sa pagdidisiplina ko kay Joyce. Hindi. Kahit anong sabihin ni inay, hindi ko pwedeng pabayaan ang anak ko. Hindi! Talaga bang hindi pwede na i-raid kita hanggang bahay ninyo? Para makilala ko naman ang mami at lola mo? Huwag na, RJ. Magkagalit sa'yo ang Mami. Baka kung ano pa ang masasakit na salita ang maririnig mo, nakakaya sa'yo. Alam mo, huwag kang magtampo sa mami mo kung maging stricto siya. Dahil para rin sa iyo yung kapakanan ng iniisip niya. Para hindi mapahamak ang anak niya. Salamat sa paliwanag mo, RJ. Talagang iba kang kaibigan. Nakakaintindi ka. Pero ang mami ko, wala. Hindi niya ako maintindihan eh. Joyce? Si Mami? Nakita niya tayo. Lagot ako.
Mali na yung ginagawa mo. Talaga lang ha? Dito ka nakikipag-usap sa isang lalaki na alam mong madilim na lugar. Mami, inihatid lang ako ni RJ. Wala kaming masamang ginagawa. Kuwan po ma'am, inihatid ko lang siya. Wala naman. Hindi ikaw ang kausap ko. Bastos ka. Sige! Malis ka na! Alis! Opo ma'am, sige Joyce, alis na ako. Mami. Talagang babae ka. Lumalandi ka na ha? Aray ko, Mami! Bitiwan yung buhok ko! Nasasaktan ako! Tama na po, Sige! Mami! Doon natin ituloy sa lubang pag-usap natin. Dalihan mo! Hindi ka na! Aray ka na! Tinanong mo! Pwede na ako karte! Aray ko, Mami! Ang hirap ko ng pangaralan si Joyce. Hindi na niya ako sinusunod. Paano naman kasi? Si Inay konsentidor. Kinakampihan niya lagi si Joyce. Kaya naging matigas ang kanyang ulo. At hindi na siya naniniwala sa akin. Marites, anak. Alam ko na, Inay, kung ano na naman ang sasabihin niyo sa akin. Sigurado na mali na naman ang ginawa ko sa aking anak. Oo nga, Marites. Sobrang ginagawa mong parusa sa kanya. Kaya, Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan yan. Ang mabuti pa, matulog na kayo. Iwanan niyo akong mag-isa rito. anak, naawa na ako sa anak mo. Huwag mo sanang saktan. Tama na! Tama na kayo, Inay! Di kayo nakakaintindi ng salita, ha? Marites, Hindi ko kailangan ang paliwanag ninyo, Inay! Alam ko ang ginagawa ko! Naiintindihan niyo? ganun pala ha. Sige, magmula ngayon ay hindi na ako makikialam sa ginagawa mo. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi na ako makakatiis sa sobrang higpit ng Mami. Maraming bawal. Halos hindi na ako makahinga. Dahil sa dami ng bilin niya sa akin. Na bawal dito, bawal doon. Hindi naman ako bata para lagi niyang pagsabihan. At ngayon, sinaktan na niya ako. Dahil nakita niya na inihatid ako ni RJ. At masama nang iniisip na ginagawa namin. Ano kayang paraan ang gagawin ko para maintindihan ako ni Mami? Bahala na. Kailangan na makausap ko si RJ. Baka may maipapayo siya sa akin. At yun ang gagawin ko. Ang aga mo naman pumasok, Joyce. O ano, nagkaayos na ba kayo ng mami mo? Ano bang ginawa pa niya sa'yo? Sinampal, sinabunutan, at kinurot pa ako. Hindi ko na kayang sobrang pananakit ni Mami. Kaya ang iniisip ko ay hindi na ako uuwi sa amin. Ano ka mo? Hindi ka na uuwi sa bahay niyo? Eh, bakit naman? Saan ka pupunta? RJ, tulungan mo ko. At maghanap na ako ng ibang matitirhan ko. Masama yung iniisip mo, Joyce. Huwag mong gawin yan. Mas lalong magagalit ang mami mo sa'yo. Basta, ayaw ko nang tumira sa bahay namin. Sige, kung hindi mo ako matutulungan sa problema ko, maghanap na lang ako sa ibang kaibigan na baka matutulungan nila ako sa aking problema. Huwag, Joyce. Sige, tutulungan kita. Kung gusto mo, tumira ka muna sa bahay namin. Totoo, RJ? Oh, salamat. Maraming salamat sa iyo. Sabi ko na nga ba, talagang tunay na kaibigan ang turing mo sa akin. Naawa ko sa'yo, Joyce. At isa pa ay... Oh, bakit hindi mo ituloy ang ibig mong sabihin? Para malaman ko. Huwag ka sanang magagalit sa pagtatapat ko, ha? Eh, hindi ko na pigil ang sarili ko. Na ako'y umiibig sa'yo. Mahal kita, Joyce. RJ? Hindi na ako pinapakinggan ni Marites. Kung ano ang gusto, yun ang masusunod kahit mali. Masyado siyang mahigpit para hindi raw magaya sa kanya si Joyce. Pero nakikita ko, parang gusto nang mag-rebelde si Joyce. Pero wala akong magagawa. Kaya mas mabuti kung aalis na lang ako dito sa bahay para
Di ko na makita ang masamang ginagawa ni Marites sa kanyang anak. Ayan. Nailagay ko na sa bag ang mga damit ko. Doon muna ako sa aking kapatid. At magpahinga muna ako doon. Magandang mamasyal dito sa tabing dagat, no? Parang nababawasan ng konti ang aking problema. Huwag ka munang mag-isip. Ipanatag mo yung kalooban. Pag akong kasama mo, hindi kita pababayaan. Salamat, RJ. Bagong kilala lang kita, pero handa kang tumulong sa akin. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Joyce. Magkasundo tayo sa ugali. Kaya di pwedeng wala akong gagawin para malutas mo ang iyong problema. Pero hindi ka pa nag-aalala kung hanapin ka ng iyong mami? Sa palagay ko walang pagmamahal sa akin si Mami. Dahil ang nag-alaga sa akin mula bata ko, hanggang ako'y lumaki, ay si Lola. Siya ang nagpadama ng pagmamahal ng isang ina. Ano? Bakit ganun ang mami mo sa'yo? Ano ang dahilan? Hindi ka niya inalagaan. Ang sabi ng Lola ay niloko raw siya ng aking ama na hindi na nagpakita sa kanya. Hanggang ngayon nga, ewan ko lang kung totoo yung sinabi niya sa akin na patay ng aking ama. Paano yan? Kung sakaling buhay pa ang ama mo at magpakita sa'yo, mapapatawad mo ba siya? Kung mabigat ang dahilan niya, ay kaya kong patawarin. Bakit hindi? Matagal ko na siyang hinihintay para makita siya. Mabuti naman at hindi ka naghihinanakit sa kanya. Dahil siya ang magulang mo. Na kung wala siya, wala ka rin dito sa mundo. Sana nga balang araw, magpakita sa iyo ang iyong ama. Gusto ko rin makita ang aking ama. Dahil mula pagkabata ko hindi ko siya nakasama. At naiinggit nga ako pag may nakikita ako na ibang bata noon na may ina at ama. Sana makilala ko siya. Nasaan kayang inay? Walang nagluto. Hindi ko na alam kung nandito siya kagabi. Dahil hindi rin ako kumain dito Dahil sa labas kami kumain ni Danny. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Galit si inay sa akin. Siguro, umalis. At si Joyce naman, ganun din. Pumunta ako sa school nila. Pero hindi raw siya pumasok. 2 araw na. Saan kaya siya nagpunta? Sigurado ako na nagtampo sa akin dahil sinaktan ko siya. Ngayon, saan ko siya hahanapin? Saan? Nangungulila ako sa aking apo na si Joyce. Ano na kayang nangyari sa kanya sa piling ng mami niya na walang pakialam sa damdamin ng anak? Nag-iisa siyang anak pero walang nadamang pagmamahal mula sa ina niya. Naawa ako tuloy sa kanya pero wala naman akong magawa dahil hindi nakikinig sa akin si Marites. Kailan kaya mababago ang ugali ni Marites? Baka iwan din siya ng aking apo. May kumakatok. Sino kaya yan? Sandali lang. Inay, mabuti naman at natagpuan ko kayo. Tawarin niyo ako, inay, sa nagawa ko sa inyo. Anong kailangan mo? Bakit mo ako sinundan dito? Inay, pakiusap. Bumalik na kayo doon sa bahay. Dahil nag-iisa po ako doon. Lumayas din po si Joyce. At hindi ko alam kung saan siya ngayon. Hindi mo alam dahil hindi mo siya hinanap. Siguro, masaya ka na. Dahil wala ka ng anak na pagagalitan pa. Sige, umalis ka, Marites. Saka na ako babalik doon pag natagpuan mo na si Joyce. Inay? Mabuti naman at dinala mo ako, Danny. Dahil nag-iisa ako dito Siguro hindi ka nagpunta dito. Baka makaisip na ako ng asama. Saan ba nagpunta ang mga kasama mo dito? Bakit ikaw lang nandito at umiinom ka ng alak? Manis si Inay. Dahil sagot ko siya sa pakikialam sa pag-istrikto ko kay Joyce.
Ganon din ang anak ko. Lumayas. Nanap ko pero wala eh. Hindi raw pumasok sa klase niya. Kaya malaki ang problema ko ngayon. Gusto kong maglibang. Marites, nandito ako na maglilibang sa'yo. Mahal kita. Kaya di kita pababayaan. Ha? Niyakap mo ako? Dani? Huwag. Marites, kailangan na magsama na tayo. Kapin. Para may tutulong sa'yo. At kasama ka habang buhay. Ayun, magiging. Dani. Marites. Marites. Dani. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy natin. Dani, natatakot ako. Baka kung makuha mo na gusto mo, iwanan mo rin ako. Alisin mo yung takot sa puso mo, Marites. Nandito ako at di kita pababayaan. Dani, ikaw bahala sa akin ha. Ipapaubaya ko ang sarili ko sa'yo. Pero huwag mo sana akong lolokohin ha. Oo, Marites. Ipapangako ko sa'yo yan. Hindi ka magsisisi sa pagtanggap mo ng aking pag-ibig. Marites. Dani, Marites. hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Mahal na mahal din kita, Dani. Sana hindi ka magbago sa akin. Oo naman. Basta magtiwala ka sa akin. Dahil magpapakasal tayo sa lalong na maling panahon. Para maging akin ka na at magkapiling tayo. Hanggang nandito tayo sa ating mundo. Teka, Archie. Nakita ko lang dito sa bahay niyo. Ay, dalawang kasambahay ninyo. Asan ang mga magulang mo? Wala na si Mama at si Papa ay nasa abroad. Sinusuportahan pa niya ako kaya walang problema sa ating pamumuhay. Tahimik dito sa inyong kapaligiran. Magandang manirahan dito, Archie. Sinasabi ko sa iyo, Joyce, kailangan na magsama na tayo para buo ng pamilya. Talagang mahal kita. Huwag ka sanang magmadali, RJ. Bata pa naman tayo eh. Saka natatakot ako. Baka malaman ni Mami na sumama ako sa'yo. Kahit malaman niya, pananagutan naman kita. Kaya huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa'yo. Sana ay hindi magbago ang pagmamahal mo sa akin, RJ. Ikaw lang ang aasahan ko na makakatulong sa akin. Oo, Joyce. Ikaw lang tinitip ko ng puso ko. Wala nang iba pang babae na makakaakit pa sa akin. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Magbihis ka na, Marites. Para tayong dalawang mamamalingki at mabili ang gusto mo. Salamat ha. Ikaw na ngayon ang sumusuporta sa akin dahil nalugi ako dun sa negosyo. Nagtiwala ako sa kanya. Yun pala, ginamit sa sariling pangangailangan. At itinakbo pa ang napagbentahan ng mga gamit ko dun sa pwesto ko. Huwag mo nang isipin yan. Basta ako na lang isipin mo. Dahil akong bahala sa iyo. At magiging masaya tayo sa ating pagsasama. Ha? Ang ibig kong sabihin, hindi mo ako pakasalan? Siyempre pagkakasalan kita. Dahil ikaw ang buhay ko. At di ko hahayaan na maagaw ka sa akin. Kaya ihanda natin ang mga kailangan para sa ating pagpapakasal. Totoo, Dani. Kahit na may anak na ako at ako'y naloko, pakakasal mo pa rin ako. Oo, sinabi ko naman sa iyo na mahal kita. Teka, nakalimutan mo na ba ang ama ng iyong anak na si Joyce? Siyempre naman. Sa tagal ba ng hindi niya pagpapakita at hindi pagpapasuporta sa anak niya, talagang nakalimutan ko ng manulokong yun. Salamat. Kaya sa susunod na araw, ay maganda ka para magkasal na tayo sa lalong madaling panahon. Dahil may kilala ako na mayor na pwedeng magkasal sa atin. RJ, ang lamig na ng panahon ano. Ngayon ay masaya ako dahil may makakasama na ako sa araw ng Pasko at sa lahat ng mahalagang okasyon sa aking buhay. Oo, masaya rin ako na ikaw ang kasama ko. At mamahalin na pang buhay. Kahit ako, RJ, hindi ko rin kaya ang mawala ka sa buhay ko kung sakaling ipagpalit mo ko sa iba.
Ikaw talaga. Huwag ka na mag-isip ng ganyan para wala kang problema. Dahil tama-tama ng pagmamahal ko sa'yo. Tandaan mo yan. Ang higpit naman ang yakap mo sa akin, RJ. Para pag tatakasan kita. Hindi naman kita ipagpapalit sa iba eh. Basta, huwag ka rin magbago sa akin. Pangako, ikaw lang ang babae sa puso ko. Kahit buksan mo para makita mo. Nakaokit ang larawan mo. Nagpapatawa ka na naman ha. Yan ang gustong gusto ko sa'yo. Lagi mo akong pinapasaya. Kalinigayahin kita, Joyce, nang hindi mo makakalimutan. RJ, teka. Wag. RJ. Natatakot ako, RJ. Napasubot tayo. Kung magbunga ang nangyari sa atin, baka mas lalong magagalit ang mami ko. Tawarin mo ko, Joyce. Hindi ko na napigilan ang nararamdaman ko. Huwag kang mag-alala, hindi kita papabayaan. Salamat, RJ. Kung magbuntis ako, kailangan na magpakasal agad tayo. Para pag natagpuan ako ni mami, hindi siya magagalit. Kung sasabihin ko na may asawa na ako. Sige, Joyce. Gagawin natin yan. Tatawagan ko na si Papa para alam niya na naglilibi na tayo at gusto na kitang pakasalan. Sana naman ay hindi kumontra ang papa mo sa akin. Siyempre, wala naman akong natapos sa kolehiyo dahil kay mami. Tama na yan. Huwag mo nang isipin yan. Pareho lang naman tayo na hindi nakatapos ng pag-aaral. Pero itutuloy ko pa rin ang aking kurso para hindi ako mahirapan na pumasok sa trabaho. Tama ka, RJ. Kailangan lang na magtapos ka. Dahil ikaw naman ang dapat sumuporta sa akin at sa magiging anak natin. Oo, Joyce. Ayaw kong maranasan mo ang pinagdaanan ng mami mo. Kaya tandaan mo, magiging responsable akong ama at asawa para sa iyo at sa magiging anak natin. Alis na ako, Marites, papuntang Manila para magtrabaho. Pero huwag kang mag-alala. Lagi akong tatawag sa iyo para di mo ako mamisa. Totoo yan ha. Alam mo ba, ngayon ko napatunayan na tapat ang pagmamahal mo sa akin. Bakit mo naman nasabi yan? Naniniwala ka na? Na ako ay tapat sa iyo. Paano kasi? Pinakasalan mo ako kahit may pinagdaanan ako. Hindi naging hadlang para mahalin mo ako ng tapat. Nagkamali na ako minsan, Marites. Ayaw ko nang maulit pa yun. Dahil masakit pala. Matagal bago naghilom ang sugat sa puso ko. Akala ko hindi na ako makakatagpo ng tulad mo. Tulad ko na may karanasan na at may anak sa pagkadalaga, ganun ba? Hindi. Ikaw ay mapagmahal at lagi mo akong pinagsisilbihan. At lagi mong sinasabi na mahal mo ako. Yun naman ang totoo ha. Dahil napatunayan mo naman, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Talaga, Marites, hindi mo na babalikan ang ama ni Joyce kung babalik man sa'yo. Hindi na mangyayari yon. Dahil nagpakasal na ako sa'yo at mag-asawa na tayo ngayon. Naiintindihan mo? Asawa ko? May kumakatok. Baka bumalik dito si Marites at natagpuan si Joyce. Mabuti naman para makita ko ang aking apo. Sandali lang, nariyan na. Mano po, Lola? Mano po, Lola? Joyce? Apo? Apo, salamat at dinalaw mo ako dito. Sino ang nagsabi sa iyo na dito ako nakatira? Sige, pumasok muna kayo sa loob at mag-uusap tayo. Opo, Lola. Halika, RJ. Sige, maupo muna tayo. Lola, alam ko na dito kayo nakatira sa kapatid ninyo. Hindi pa pala kayo bumabalik sa bahay. Alam mo, Apo, pinapahanap kita sa mami mo. Ang sabi ko, babalik lang ako doon kung natagpuan na ang kinaroroonan mo. Teka, sino ba yung kasama mo? Siya po si RJ, ang kalib-in ko. Pero malapit na rin kami ikasal. Dahil buntis na po ako, Lola. Kaya hinanap ko kay Lola para samahan niyo ako na makausap si Mami. Galit pa ba siya sa akin? Hindi na, Apo. At ang sabi, pag dumalaw ka dito, ay pupunta tayo dun sa bahay ninyo at mag-uusap kayo. Apo, saan ka ba nagtago? Bakit hindi ka natagpuan ng mami mo? Kwan po, Lola. Noong lumayas ako,
ay isinama ako ni RJ dahil siya ang tumulong sa akin. Kasi wala akong alam na matitirhan eh. At siya yung sinasabi ko sa'yo na nakilala kong mabait. Ah, ganun ba? Alam mo ba po, nangulila ako sa'yo. Nalungkot ako nang hindi kita nakita. Dahil nang minsan na pumunta ako sa bahay ninyo sinabi ng kapitbahay na hindi ka na umuwi doon sa inyo. Kaya hindi pa ako bumalik doon. At isa pa, nag-asawan ang mami mo. Inay, kumusta na po kayo dito? Sabihin niyo sa akin kung ano ang mga kailangan ninyo, ha? Huwag na, Marites. May pensyon naman akong tinatanggap kaya wala akong problema. Ganun ba, Inay? Kung minsan naman, dumalam kayo sa bahay natin. Dahil wala po akong kasama dun Dahil sa Maynila ang pinagtatrabahuan ni Danny. Hayaan mo. Pupuntahan kita doon. At alam mo ba, dinalaw na ako rito ni Joyce. Kaya lang may asawa na siya. At malapit na raw ikasal. Ha? Anong sinabi niya sa inyo, Inay? Napatawad na ba niya ako sa ginawa ko sa kanya? Alam mo ba, kung bakit nag-asawa agad, ay dahil wala siyang alam na titirihan. Kaya tinulungan siya ng lalaking nakita mo na naghatid sa kanya noon. Sana naman, Inay, pumunta dun sa bahay para magkausap kaming mag-ina. At talagang kakausapin ka para makadalo ka raw sa kasal ng anak mo. Sinabi ba sa inyo kung saan sila nakatira? Alam niyo, Nay, namimiss ko na rin si Joyce Kaya pupuntahan ko na lang siya at malaman ko ang kanyang kalagayan. Malapit na akong manganak. Ano kayang sasabihin ni Joyce kung makita niyang buntis ako? Sana hindi maalis ang kanyang respeto sa akin bilang ina niya. Dahil napasubo ako kay Danny. Mabuti na lang at pinakasalan niya ako. Tinupad niya ang pangako na hindi ako pababayaan. Masaya ako sa piling ni Danny. Buti kung hindi magpapakita sa akin ng ama ni Joyce para hindi na ako magkaproblema pa. Ha? Umuwi na yata si Danny. Pero wala pang sahod Ano kayang nangyari? Mabuti pa, bubuksan ko ang pinto. Sandali lang, Nariana. Ikaw? Joyce, anak, ikaw na ba yan? Salamat at dinala mo ako. Alika, pasok ka anak para makapag-usap tayong dalawa. Alika. Salamat po, Mami. Wala po ba kayong kasama dito? Meron. Sige, maupo muna tayo Marami akong kwento sa'yo. Sige po, Mami. Tatawagin ko muna si RJ para makilala ninyo ang lalaking mapapangasawa ko. Sana makadalo po kayo sa aming kasal. Buti naman at dinalaw mo ako, Marites. Medyo may lagnat ako kaya nakahiga pa ako. Inay, magpatingin kayo sa doktor. Baka kung ano na yan. Gusto nyo, dalhin ko kayo sa doktor, Inay, para magpa-check up? Hindi na, anak. Alam ko na pagod lang ito. Dahil naglinis ako dyan sa paligid ng bakuran. Nainitan lang siguro ako. Pero, umiinom ba kayo ng gamot? Kung gusto nyo, kunin ko yung gamot nyo para makainom kayo kaagad. Huwag na, anak. Dahil pinainom na ako ng pinsan mo bago siya umalis. At ang tiyahin mo naman ay namalingke. Baka mamaya na ang balik nun. Sana naman, Inay. Umuwi na kayo dun para maalagaan ko kayo. At hindi ako mag-alala sa inyong kalagayan. Tulad Huwag na, ngayon, may anak. sakit kayo. Huwag na, anak. Huwag ka nang mag-abala. Tahimik na ang buhay ko dito. At saka maasawa ka na. Kaya nakakahiya kung pipisan pa ako. At saka malapit ka ng mga anak. Di doble pa ang alagaan mo. Sige po, Inay. Dadalawin ko kayo lagi dito para alam ko kung ano na ang mga kailangan ninyo dito. Huwag na, anak. Malapit ka ng mga anak. Baka manganak ka pa nang wala sa oras Dahil sa pagpunta mo rito, mapapagod ka. Kaya ako na lang ang pupunta dun sa bahay mo. Kasama ko si Joyce. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Malapit
malapit na akong mga anak. Mabuti na lang at nagpakita na si Joy sa lola niya. Nag-asawa siya tuloy ng maaga dahil sa ginawa ko sa kanya. Salamat rin, hindi siya niloko ng lalaking yon. Malapit na rin silang magpakasal dahil buntis na rin si Joyce. Paano kaya kung makita niya akong buntis din? Hindi kaya mawala ang respeto sa akin ng aking anak? Sa bagay, hindi rin siguro magagalit si Joyce dahil tinupad ni Danny ang pangako nila na pakakasalan niya ako at hindi niya ako pababayaan. Masaya na ako sa piling niya. Sana, di na magpapakita ang ama ni Joyce para hindi na ako magkaproblema. Ha? May kumakatok. Umuwi na yata si Danny. Pero wala pang araw ng sahod ah. Ano kayang nangyari? Mabuti pa, bubuksan ko ang pinto. Sino ba? Ha? Joyce? Ikaw na ba yan, anak? Salamat at tinataw mo ako. Alika na, pasok ka para makapag-usap tayong dalawa. Alika na. Salamat po, Mami. Akala ko magagalit pa kayo sa akin. Kayo, wala po ba kayong kasama dito? Mayroon anak. Mabuti pa. Maupo muna tayo. Marami akong kwento sa'yo. Sige po, Mami. Pero tatawagin ko muna si RJ para makilala ninyo ang lalaking mapapangasawa ko. Sana makadalo po kayo sa aming kasal. Buti naman at dinalaw mo ako, Marites. Medyo may lagnat ako, kaya nakahiga pa ako. Inay, baka kung ano na yan. Gusto niyo dalhin ko kayo sa doktor para ma-check up kayo? Huwag na, anak. Alam ko na pagod lang ito dahil naglinis ako dyan sa paligid ng bakuran eh. Nainitan lang siguro ako. Pero, uminom na ba kayo ng gamot? Kung gusto niyo, kunin ko para makainom kayo. Huwag na, anak. Dahil pinainom na ako ng pinsan mo bago siya umalis. At ang tiyahin mo naman ay namalingke. Baka mamaya pa darating yon. Nay, sana umuwi na kayo doon para maalagaan ko kayo. At hindi ako mag-aalala sa inyong kalagayan tulad ngayon, may lagnat pa kayo. Tahimik na ang buhay ko dito. At saka may asawa ka na. Kaya nakakahiya kung pipilisan pa ako sa inyo. At saka malapit ka na rin mga anak di doble ang alagaan mo. Sige po, inay ha. Dalawin ko kayo dito lagi para alam ko po kung ano ang mga kailangan ninyo. Huwag na, anak. Malapit ka ng mga anak. Baka manganak ka pa nang wala sa oras dahil sa pagpunta mo rito. Mapapagod ka lang. Kaya ako na lang ang pupunta dun sa bahay mo. Kasama ko si Joyce. Mukhang masaya ka ngayon ha, Marites. Ano bang meron? Alam mo, Danny, nagkaayos na kami ng anak ko. At alam mo, napaaga siyang pag-aasawa dahil hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero hindi siya niloko dahil magpapakasal na sila sa susunod na buwan. Magandang balita yan para wala ka ng problema sa paghanap mo sa iba. Baka naman pwede nating dalawin para makilala ko siya. Sige. Dahil dadalo tayo sa araw ng kasal nila. At tamang-tama, wala kang pasok sa trabaho, hindi ba? Basta sabihin mo lang at kukuha ako ng bakasyon ko sa trabaho. Kailangan kong dumalo para hindi sabihin ng anak mo na wala akong pakisama sa mahalagang araw ng buhay niya. Salamat, Danny. Talagang hindi ako nagkamali ng lalaking pinaktiwalaan ko. Maunawain at mabait pa. Ako naman, baka binobola mo lang ako niyan para sumama ako, no? Hindi ako ganun, mahal. Kaya maniwala ka sa akin. Talagang totoo ang sinabi ko sa'yo. May pakisama ka sa aking pamilya. Tapos na nating ihanda ang mga kailangang dokumento sa ating kasal. At ang lugar na pagkakainan ng mga bisita natin. Oo. Mabuti naman. Para wala na tayong problema sa ating gaganaping pagpapakasal. At makakapagpahinga na rin tayo. Wala tayong ibang gagawin kundi hintayin na lang ang araw ng ating pagpapakasal. At lahat naman ng gusto nating maging ninong at ninang na imbitahan na natin. Ang mga kamag-anak mo, mga kamag-anak ko rin, ay naimbitahan ko na. Lalong-lalo na si Lola at ang mami ko.
Nakausap ko na rin. Wala na rin problema sa kanila. Nagkaayos na rin kami ni Mami. Mabuti na lamang. At wala nang problema. Di na nagagalit sa akin si Mami. At alam mo, masayang masaya na ako. Ngayon ay natupad na ang aking pangarap. Kahit na maaga akong magpapakasal sa iyo. At ikaw, natagpuan kita na talagang tunay na nagmamahal sa akin. Kaya mahal na mahal din kita, RJ. Siguro naman wala ka ng problema sa anak mo. Dahil pinuntahan ka na niya sa bahay at pinatawad ka na. Opo, inay. Humingi ako ng tawad sa kanya dahil sa maling ginawa ko. Alam ko naman na matino si Joyce. Pero natakot lang po ako nun Baka lokohin din siya na katulad ko. Huwag mo nang sabihin yan. Tapos na ang nangyari. At ngayon ay may iba na siyang buhay. Magkakaroon na rin siya ng anak at asawa. Buti sa kanya, inay. Hindi siya iniwanan, kahit nabuntis na siya. Maswerte ang anak mo. Dahil nakatagpo siya ng tunay na nagmamahal sa kanya. At sa tingin ko kay RJ ay isang responsable at mabait na tao. Di gaya ni Bert. Pinabayaan niya ako. Mula nang nabuntis niya ako, hindi ko na nakita kahit anino niya. Bakit hindi nagsabi kung ano ang nangyari sa kanya para hindi ko siya isumpa? Anong malay mo? Baka naman kinidnap ng masasamang tao at ikinulong. Kaya hindi mo siya nakita. Kaya wag mo siyang husgahan hanggat hindi mo napapatunayan na may kasalanan siya kung bakit nagawa niya sa'yo ang panluloko na sinasabi mo. Hay naku, inay. Kahit anong sabihin ninyo, hindi ko na paniniwalaan. Bahala na siya sa buhay niya. Tutal, may nagmamahal na sa akin ngayon nang higit pa sa ipinakitang pagmamahal sa akin. Pupunta muna ako sa bayan para bumili ng mga kailangan namin. Hindi rin makapunta ang kapatid ko dahil inatake ng asma. Maghintay na lang ako dito ng tricycle para may sasakyan ako papuntang bayan. Aling Mitring, saan mo ba kayo pupunta? Pwede ba kayong maistor mo sandali? Teka, kung hindi ako nagkakamali ikaw si Bert? Ang nobyo ni Marites noon? Bakit ngayon ka lang nagpakita dito? Mahabang kwento po ang nangyari, Aling Mitring. Pero kailangan ko pong makausap si Marites para maipaliwanag ko sa kanya ang totoong nangyari sa akin. Ganun ba? O sige, ikaw ang bahala. Sa kanya mo na sabihin ang tunay na dahilan kung bakit hindi ka nagpakita sa kanya ng ilang taon. Sana nga po ay maunawaan ako ni Marites dahil hindi ko po siya niloko. May masama lang nangyari sa akin noon. Ganun ba? Oo. Dapat lang na magpaliwanag ka. Pero hindi na kayo pwedeng magkabalikan pa. Ang tagal niyang naghintay sa'yo hanggang maging dalagitan ng inyong anak. Anong ibig ninyong sabihin? May asawa na ba si Marites? Ganun ho ba, Aling Mitring? Bakit hindi ka nakapaghintay sa akin, Marites? Marupok kang babae. Hindi mo lang alam na nagtis ako sa hirap. Sa pinanggalingan ko. Napakalupit ang aking kapalaran. Bigo ako na makasama kang muli. Bigo akong makasamang muli ang maing mahal ko. Ang akala ko ba, ako lang ang pinaglaanan mo ng pag-ibig mo. Pero bakit mo ginawa sa akin ito? Dapat kong kausapin si Marites tungkol sa aming anak. Gusto kong makilala niya ako para hindi magtanim ng galit sa akin
ang anak namin dalawa ni Marites. Siya lang ang aasahan ko na magmamahal sa akin. At pupuluan ko ang aking pagkukulang sa kanya. At sana, tanggapin niya ako bilang kanyang ama. Sana. Alam mo, Marites, nakita ko si Bert at gusto ka raw niyang makausap para ipaliwanag kung ano ang nangyari sa kanya. Ano? Hindi ba ninyo sinabi sa kanya, inay, na may asawa na ako? Sana'y hindi kami guguluhin ni Danny. Hindi naman siguro. Nalungkot nga lang nang malaman niyang may asawa ka na. Pero sinabi ko na hindi ka niya masisisi. Dahil hindi niya sinabi kung bakit matagal siyang hindi nagpakita sa'yo at hindi Nay, ka agad bumalik sa'yo. wala na akong magagawa para magkabalikan pa kaming dalawa. Huli na ang lahat. Kasal na kami ni Danny. At wala na rin akong nararamdaman na pagmamahal sa kanya. Sabihin mo sa kanya yan. At pakinggan mo ang kanyang paliwanag para wala siyang masabi. At ang habol lang naman niya, ang kanyang anak. Gusto niyang makilala siya bilang ama. Kung sa bagay na yan, inay, pagbibigyan ko. Pero si Joyce pa rin ang may desisyon yan. Kung hindi siya nagtampo, nagalit sa kanyang ama. Kung maunawaan ni Joyce ang dahilan niya, kung bakit hindi siya nagpakita sa amin ng matagal na panahon. Sabihin mo sa anak mo na gustong makipagkita ang kanyang ama. At di pwede na bawalan mo si Bert para kusapin ang iyong anak. Yun na lang siguro ang magagawa niya, inay. Dahil hindi na pwedeng makipagbalikan ako sa kanya. Hindi na pwede. Dahil may asawa na ako. Oh, may kumakatok. Baka si Danny na yan. Bubuksan ko kaagad ang pinto. Kumusta ka na, Marites? Ha? Bert? Bakit ka nagpunta dito? Ano pang kailangan mo? Tahimik na ang buhay ko. Kaya pwede ba? Huwag mo na akong guluhin. Tapos na tayo. Bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon para magpaliwanag? Bakit mo ako kinalimutan ka agad? Niloko mo ako, Bert. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero anong ginawa mo? Nagbuntis pa ako sa anak ko. Nasaan ka? Balita ko, may pamilya ka na. Tinalikuran mo ang iyong pananagutan sa Hindi akin. totoo yan. Wala akong pamilya. Ang totoo, tinago ko sa'yo ang tunay na nangyari sa akin. Nabilang ko ako, Marites. Ano? Nabilang mo ka? Sa anong kasalanan? Pinagtanggol ko ang amo. At tinangka siyang patayin. Pero, inunahan mo sila. Ginawa lahat ng amo ko para ma-absurdo ako. Pero, hindi naman nagtagal eh. Namatay na siya. Kaya tiniis ko ang mabilang ko. Nakilalabas ko lang nung nag-graduate ang ating anak sa high school. Gustong-gusto ko yakapin ang ating anak noon. Pero umalis kayo kagad. Mami, totoo bang lahat ang narinig ko? Sila ang tunay kong ama? Oo, wala. Joyce, ako nga. Salamat at nakita na kita at nayakap. Daddy, Anak, buhay pa pala kayo. Akala ko patay na kayo. hindi na. Sana naman ay makasama kita. Dahil hindi na pwede makasama ang mami mo. Opo naman, Daddy. At tamang-tama ang dating ninyo. Makakadalo po kayo sa ating kasal. Salamat, Daddy. Sa wakas, ay nakita at makakasama ko pa kayo. Daddy. Hindi ko inaasahan na magpapakita pa si Bert sa amin. Nalungkot siya nung nalaman niyang may asawa na ako. Pero masaya na rin dahil sa aming anak na si Joyce. Dahil naunawaan ni Joyce ang mga dahilan
kung bakit itinago namin sa kanya na buhay pa ang kanyang ama at hindi rin mawala ang respeto ng anak ko sa amin. Hanggang dito na lamang, nagpapasalamat, Marites. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw, kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.